nangyari? Namatay na lang. Hindi po, maandar eh. Oo, kumaandar siya, Nung inalis ko yung baterya, namatay. matay. Yun. Nung sinakta ko na yung baterya, Oo, ayaw na. ayaw na. Oh, bago pa lang, tumatalsik na oh. Lakas. Oh. Lakas, malakas. Lakas oh. Patayin mo muna. Patayin mo muna. Mga kapatid, ito pong Starex po na to. Ang talagang dapat gagawin lang dito ay mag-change oil kami. Magpapalit din kami ng ATF doon sa kanyang automatic transmission. Pero nung ipinwesto ko na nga dito, dahil kailangan naming ilip, dahil kailangan din palitan yung kanyang engine support, dahil ma-vibrate siya kapag inilalagay sa drive, pagbukas ko nitong hood, ito na, tumambad sa akin mga kapatid. Naglalawa ang langis dito sa makina. At kaya nga ako ay napilitan ng mag-check muna ng tilamsik nito or blow-by dito sa suksukan ng dipstick. Kasi po, umalis yung may-ari nito kanina, si Ma'am at si Sir June Reyes. Sabi ko na nga lang sa kanila, isasama ko sa vlog para maipakita ko sa kanila kung anong kondisyon ng kanilang makina. Ito na nga po, tumambad sa atin. Malakas yung kanyang blow-by, malakas yung tilamsik ng langis doon sa suksukan ng dipstick. Nangangahulugan na talagang may problema na itong makina ni Sir June. Ngayon, last po na nanggaling sa akin itong sasakyan na ito ay February. February po. Ayan, February 6 nung kinuha po ito po kasi in-overhaul namin ang transmission. So, February 6 nung kinuha ni Sir June, ngayon lang po bumalik si Sir June. So, ang langis po nito ay inabot ng halos sa 1 taon, hindi po nakapag-change oil. Hindi ko lang alam kung nagpa-change oil sila sa iba. Pero kasi nung last na manggaling sa akin to, nag-change oil na po kami. Ngayon, Al, pwede bang tanggalin natin tapos paandarin ulit natin. Tignan natin kung may lalabas na langis dito. Yung kanyang isinusukan langis. Malakas yung naglalawang langis dito, ay kitang-kita naman. Dito yun nanggagaling. So, Al, sige nga, paki-start mo nga. Tignan natin. Kung dito ay malakas pa rin ang blow-by. Ginawa ko yung vlog na to mga kapatid kasi nga si Sir June hindi naman niya kayang bantayan dito yung unit niya. Kaya ipapakita ngayon natin yung sitwasyon, yung kondisyon ngayon ng kanyang makina. Ayan. Dito po sa kanyang breather, ayan na po yung hangin, no? Yung blow-by, talagang mausok. Tapos dito sa suksukan ng dipstick, ayan po, ang lakas oh. Oh. Okay, dito rin. Malakas din. Patayin mo na muna. Baka maubos. Ayan, oh, lakas. Baka maubos yung langis. Patayin mo na muna. Malalaman natin mamaya kung ilang litro ang laman na langis itong makina kapag ka-dinrain natin. So, dito mga kapatid, sa ganitong sitwasyon ng makina, hindi na to healthy. Hindi na to masasabing pwede pa bang gamitin. Dahil mga kapatid, napakalaki po nung unit na to, tingnan nyo. Oh. Tapos ang makina mo ay ganyan na may problema na. Talagang kumbaga sa health niya baka nasa 50% na lang or 40% na lang ang health nitong makina na to. Napakadelikado nito kung gagamit-gamitin mo pa. Baka lalo lang lumala ang problema, maitirik ka, binagamit mo, mag-overheat. Kasi yung langis naghahanap na ng lalabasan So, dito sa suksukan ng dipstick, malakas, kaya ipasisilip ko rin doon sa ilalim kung mayroon na rin tinatagasan ng langis doon. Kasi kapag ito ay hindi na paayos, yung langis na yan ay maghahanap lang din talaga ng lalabasan. At kapag nga naubos yung langis na yon, kakatok ang makina mo, mag-overheat yan, papakat ang iyong sigunyal, magkakaroon ng problema, yung metal-to-metal friction yan, mag-overheat, masisira makina mo, at lalong lalaki yung damage nung engine na to. Ngayon, mga kapatid, pagdating sa Starex, ako napapapikit ako Pagka ang gagawin namin, Starex, pagka kami mag-overhaul. Di ba, Al? Bakit ba, Al, napakahirap mag-overhaul ng Starex na makina? Ha? Baklas lahat to. Tatanggalin mo lahat to, ito, bumper, no, aircon, radiator, lahat tanggal yan para lang makuha mo itong makina
nitong Starex. Hindi yan katulad ng mga SUV na kapag binukas mo yung hood, no? Okay na, maluwag ka makakatanggal. Dito, masyadong malaki ang trabaho sa Starex kapag nag-overhaul. Pero ito, yun nga po, Sir Jun, ang akala po natin ay simpleng change oil lang tayo, palit tayo ng ATF. Sabi nyo po, kailangan nyo to bukas. Kung sakali pong magdidesisyon kayo na wag na munang kunin to at i-overhaul natin, okay lang din po sa amin yon. Pero kung sakaling gusto nyong kunin, ngayon mapapanood nyo po sa vlog, sabi ko sa inyo, panoorin nyo po sa vlog, i-message nyo lang po ako, kung kukunin nyo po ito bukas, bukas na bukas din ay i-change oil ko po ito. Kaya lang, naipaliwanag ko na sa inyo, yung kondisyon, yung health ng inyong makina, hindi na po ito reliable, na gamit-gamitin nyo, wala pa naman po kayong magdadrive sa inyo na baka mamaya magkaroon ng problema, no? Si ma'am ang nagdadrive nito, lalo kayong magkaroon ng mas malaking abala kapag ka po ganito ang kondisyon ng inyong makina. So, sana po mapanood nyo ngayon yung vlog ko na ito at i-message nyo lang po ako kung kukunin nyo po ba bukas, papalitan natin ng langis to. Pero kung hindi nyo kukunin bukas at magdesisyon kayo na ito ay gawin na natin ng paraan o gawin na natin yung engine nyo, i-message nyo lang po ako. Bago i-drain yung langis, tignan muna natin kung gaano ba ang laman ng langis nito. Naku, halos hindi man lang sumayad doon sa sa dulo. Wala, isa pa. Hindi na kaya. Alamin natin kung ilang litro ang laman nito. Ayan. Halos ito lang yung langis na nakuha natin. Ilan litro ba to? Nasa 7 litro mahigit to di ba? Ngayon, sa tingin mo ilan litro lang yung laman? Mga 2, sir. 2 mahigit lang kasama to. Ito galing sa filter, sir. Galing sa filter. So talagang na sumusukan ng langis kasi dito, tingnan mo, dito malakas na yung tapon ng langis dito sa pinaka-breather niya. Tapos nanunulay na lang doon. At yun nga, malakas ang talsik dito. Kaya ito, makita nyo yung mga marka ng langis na yan. Kaya siguro, kaunti na lang yung langis na nakuha natin. Sa ilalim ba may tagas? Wala, sir. Tumutulay lang po yan. Dito sa ibabaw, no? Galing sa valve cover. Oo. Valve cover at saka dito sa breather. Pero ang matindi kasi yung dito, yung talsik dito. Kaya kailangan ma-check natin mabuti. Ilan ang nakuha langis? Sa 3/4. Ha? Tama. 2. 2 litro lang. Kasi may tapon ng konti. Naku, napakadelikado niyan. Ang laki-laki ng makina nito, tapos 2 litro lang makukuha natin langis. Kasi nga, tumatapon na dito. Ayan, Ngayon, dun sa kaunting langis na to, na nakuha natin, napakadelikado din sa makina niyan. Mga kapatid, kaya dapat talaga nagche-check po kayo ng engine oil. Kasi kung ito 7 litrong mahigit ang langis nito, tapos ang makukuha mo 2 litro lang, tapos ang laki-laki ng sasakyan, ang laki-laki ng makina, talagang masisira po ang makina nito. Nga po, napakalakas na ng blow-by nito, ang lakas na rin po ng talsik, dahil sa malaki yung body, tapos yung makina nyo talagang nahihirapan siya, hindi ko alam kung tatagal po yung makina nito na ganun kalakas yung talsik ng langis, pati yung blow-by na usok. Uulitin ko po mga kapatid, dapat po lagi kayong nagche-check ng level ng langis sa inyong mga engine. Lalo na't may makikita kayong mga tagas-tagas na ganyan, make sure na na-check nyo po yung level ng langis. Kasi kung katulad po nito na hindi nga po na-check yung level ng langis nito at nagagamit nila araw-araw, kaunti na lang pala yung langis, isa yun sa dahilan kung bakit mabilis nag-blow by ito. Kasi kung kakaunti lang ang langis, kakaunti lang yung maglulubricate doon sa piston ring at saka doon sa cylinder, kaya lalong magkakaroon ng metal-to-metal friction sa loob ng inyong engine, doon mismo sa cylinder wall. Kaya malamang isang dahilan yon kung bakit bigla na lang itong nagkaroon ng talsik at blow-by dahil kakaunti na lamang po yung langis na nasukat ko po dito kanina. Kaya, turo na! Mga kapatid, kanina pong alas 5, may dumating pa po na papagawa sa amin, nakasakay po sa tow truck.
isa pong Mitsubishi Montero, na ang naging problema niya, umilaw lang yung battery indicator. So ang ginawa ng may-ari, nag-DIY siya, tinanggal niya yung terminal doon sa battery kasi ang iniisip niya, baka nga sira yung kanyang alternator. So nung tinanggal niya, namatay yung engine. At nagsimula na po doon ang napakaraming problema. At nung i-scan po namin dito, nako mga kapatid, hindi mabasa yung kanyang ECU nung aking scanner. So kapag ka hindi mabasa yung ECU mo, not detected yung ECM nyo, Hindi na iskan. malaking problema natin. Hindi talaga under to. ECM na dalag. Oh. Bali nung tinanggal nyo yung battery, ano nangyari? Namatay po. Namatay na yung makina. Lumalabas din yung problema sa immobilizer, lumalabas din yung problema doon sa kanyang e-tax. Ako, napakalaking issue niyan. Kaya hininto ko muna yung trabaho dahil madilim na. Bukas ay aaralin natin kung ano ang naging issue nito pong Montero po na to. Kaya mga kapatid, ang payo ko sa inyo, kapag ka ganong may mga issue, lalong lang sa mga modelong sasakyan ngayon, humina ang inyong battery, umilaw ang inyong battery indicator, huwag nyo pong gagawin yung mga ginagawa doon sa mga lumang sasakyan na para malaman nyo kung okay ang alternator ay tinatanggal nyo yung isang terminal ng battery at kung mamamatay, sasabihin nyo sira ang alternator, pero kung hindi mamamatay, sasabihin nyo po, kina-cut off nyo po yung sudden na pagkawala ng kuryente. Napakadelikado po nun doon sa mga programs ng mga modules ng ECU doon sa inyong sasakyan. At yan na nga po ang nangyari dito po sa Montero po na ito. Wag nyo pong gagawin, magdi-DIY kayo na umaandar ang inyong engine, tapos tatanggalin nyo yung terminal ng battery para lang masabi nyo or matroubleshoot nyo na may problema ang inyong alternator. Huwag nyo pong gagawin yun. Lalo na yung sasakyan po na yun. Ipinapakita naman doon sa kanyang panel gauge kung maganda ang charging or kung mataas pa ang voltahe na pumapasok doon sa system. E nung dinala nga po dito, 10 volts na lang po yung nandoon sa kanyang battery. Kaya nung nagpalit ngayon ako ng battery, 12 volts na po, kaso damage na. The damage has been done. Kung sa computer nga, nung naalala ko, nung nag-e-edit ako sa GMA7, kapag biglang nag-brown out at hindi gumana yung UPS, yung uninterrupted power supply, nakukurap yung mga files namin. Yung ini-edit namin na ang tagal namin ginagawa, bigla na lang mawawala. Hindi nag-autosave yung aming computer. Naku, kamo talaga kami sa ulo. Eh, ganun ang nangyari dito. Umaandar ang makina mo para lang mapatunayan mo na tama ang hinala mo na may problema ang iyong alternator. Tinanggal mo ngayon yung isang terminal sa battery. Kahit na-ground yan or kahit yung positive yan, parang pinutol mo. Abrupt. Eh, wala ka namang uninterrupted power supply. Siguradong magkakaroon talaga yung computer box ng problema. At ang isa sa pinaka-importante na i-check po natin dyan po sa Montero na yan ay yung kanyang immobilizer. Alam nyo po, yung immobilizer, kapag yan ay nagloko, hindi mo talaga may start yung engine mo. At dahil nga po doon sa abrupt na paghinto, abrupt na pagtanggal ng power habang umaandar ang inyong makina, eh yan po ay fully electronic na itong Montero na to na mayroon siyang makina na 4N15, tapos bigla mong tinanggal yung supply, no, yung negative doon sa battery. So, yung immobilizer, mayroon po yung transponder. Pag sinabing transponder, transmit and respond. Eh kung hindi nga po yun gumagana, kung nagkaroon ng problema yon, kung may nakurap doon or meron talagang issue na dapat ayusin, hindi po talaga gagana ito pong Montero na to. So bukas na bukas, yan ang aalamin natin, yung paggana muna ng immobilizer, bago tayo magsabi na ang problema nga nito ay yung kanyang ECU dahil hindi nga po nababasa ng scanner ko po yung ECU. So kailangan mapagana muna natin yung pinakasusi, no? Yung immobilizer, kailangan maayos muna natin yan. At saka ngayon natin pupuntahan yung iba pang mga problema nito. Mga kapatid, available na po dito sa Autorans ang Autorans Cup. Nandyan, tignan nyo po, 3 kulay po yan, puti, pula at itim. Sana po magustuhan nyo yan at kapag po kayo ay bibili nito, dito po sa Autorans, mayroon po kaming ibibigay na discount po sa inyo. Mga kapatid, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po pakisubscribe po at pakipindot na rin po ang notification bell. At kung pwede po sana, pakishare, pakilikes po ang aking mga vlogs. Magandang gabi po sa inyong lahat.